Eto mga kababayan, napakainit po ng mga issue dito po sa ating politika sa ngayon matapos po magbitaw sa pwesto bilang Senate President itong si Senator Alan Peter Cayetano at tuluyan na nga pong naupo bilang Senate President itong si Senator Sherwin Gatchalian. Samantala dahil po sa nangyayaring mga issue ngayon sa ating bansa, naglabas naman po ng reaksyon si dating COA, COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Guanzon kasunod ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa special session ng Kongreso ngayon po yung Hunyo 17. Sa kanyang social media post, kinwestiyon ni Guanzon ang layunin ng ipinatawag na special session ng Pangulo at iginiit niya na hindi umano ito partugunan ang mga suliranin ng bansa. Nag-utos ang Pangulo ng special session ng Senado hindi dahil may mahalagang batas na gusto nilang ipasa para matugunan ang mga problema na kinakaharap ng mga Pilipino, kundi magpalit ng Senate President at pigilan ang pagsisiwalat ng katotohanan sa flood control. Yan po ang naging pahayag ni dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Dumating ang pahayag ni Guanzon matapos mabuo ang 13 senador na quorum sa paglipat ni Senator Joel Villanueva sa kampo ni Gatchalian na nagbukas ng daan sa formal na pagkakahalal ng bagong Senate President. Mga kabayan, narito po ang mga maiinit na issue na dapat po nating malaman. Before I make my motion, Mr. President, I think I will be remiss of my duty and responsibility as a senator, colleague, and friend if I didn't thank and commend our two distinguished colleagues, Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva, for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves. I would also wish to put on record that I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more qualified than this humble representation to take on the job. If there were no takers, I was willing, albeit with a heavy heart, to retain and continue sitting as chairman and resume a duty that I am morally and obligated to perform. Today, I want to talk about and inform you about 4 newsworthy items, the Blue Ribbon Committee, its mission, at nasaan tayo ngayon. Pangalawa po, yung special session. Pangatlo po, yung final ng petition ng grupo sa Supreme Court. At yung 4 po, yung kung naka-martial law na po ba sa Senado or yung Senate lockdown na kahit ayaw nilang tawagin na ito'y isang lockdown. So, let me start po with a story in the Bible that madalas ko tong pag-isipan, nakaka-encourage to sa akin at nag-e-encourage po sa iba. So, inaayos lang po yung phone ko, medyo mabigat. Ang tumatagilid po yung phone, hindi po tayo. Ayan. Laban lang po tayo. Okay. So, ito pong story na to ay alam ng napakaraming tao. Ito po yung story ng persistent widow. No? Persistent widow, meron po isang byuda, taas pa ng nakatagilid. So, may isa pong byuda, hindi po nakalagay sa Bible kung ano ang naging problema niya or what injustice she suffered. Pero ang nangyari po dito ay sinasabi na pinupuntahan niya po yung judge, pero hindi po siya binibigyan ng justice. So kumbaga ho, sa salita natin ngayon, kinukulit niya po ang judge. Pupuntahan sa opisina, pupuntahan sa bahay, hanggang dumating po yung punto na ang sinabi po ng judge sa kanya is, hindi ako takot sa Diyos,
hindi ako takot sa tao. So isipin niyo po, ang isang tao na magsabing wala siyang takot sa Diyos, ha? Wala siyang takot sa Diyos. Tapos sabihin niya, hindi rin siya takot sa tao, ibig sabihin po, or walang kinakatakutan na tao, meaning ganun siya kasiga. Pero bagaman ganun siya kasiga, ay pinakinggan niya po yung byuda, yung persistent widow, at tinanong niya, ano bang gusto mo? So sabi niya, hindi man na, siga man ako, wala akong kinakatakutan, pero sa kulit mo, ano bang gusto mo? At ang sabi po ng byuda, give me justice. And the Bible says, what more ang Panginoon na nagmamahal sa iyo? Hindi ka ba bibigyan ng justice kung parati kang nagdadasal, kung parati kang kumikilos, at hiningi ang hustisya? So, justice and social justice ang problema ng ating bansa. Ako'y naniniwala, katulad ng problema, ang sinisimulan po kasi ang hustisya o pagbigay ng hustisya sa katotohanan. Pag walang katotohanan, hindi dadating ang justice. Ganon din sa social justice po. If we will deny that many of our kababayans are suffering, if we deny na yung bilyon-bilyon or abot ng trilyon na ninakaw does not affect our economy, does not affect rural areas, does not affect Filipino families, does not affect children who are in danger of stunting. Pag dininay po natin lahat to, walang magiging justice. So, I'd like to encourage everyone in your own way, whether it's prayers, whether posting in your social media, whether it's encouraging your barkada, talk about entertainment, talk about good things, but also talk about what kind of Philippines you want. What kind of government do you deserve? What kind of environment should your children have in school? Ngayon, half day na lang yung mga pasok, di ba? Nag-K-12 tayo, napakamahal para sa ordinaryong tao yung additional 2 years. Pero nakikita sa mga study, half day lang po kasi. So, hindi rin po umaabot ng 12 years ang education ng ating mga anak. So, that's a different topic. But what I want to say is that, number one, we need persistence. So, persistence for what? For purpose. Purpose. Kailangan sa lahat, purpose-driven tayo. That's a reminder to me because this year, so 1992 po ako nagsimula sa gobyerno. So, 26 plus 8, 34 years. Many times in my career, in public service, in my journey, I've been such an activist and really joined movements like we have now na magkaroon ng tunay na pagbabago. Many times naman, more intellectual ang laban, minsan sa kalye ang laban, minsan more debate. Kaya nga minsan parang sinasabi, mabait ka rin pala Alan, o kaya sinasabi na, wala tayong inaaway ngayon. So, different times, different seasons, but I realize po, na there are really seasons, there are really times na nasa crossroad ang bansa at pag hindi tayo kumilos, it will determine the future of the next generation. Para din po yung mga Hudyo or yung Israelis who were in the desert, 40 years instead of 2 weeks na paglalakbay. So will we, after EDSA 1, 1986, ngayon 2026, 40 years later, will we continue to wander in the desert or will we enter the promised land? For me, the promised land is a powerful, prosperous Filipino. The empowered Filipino, napakayaman ng ating bansa. Pero dahil talamak ang corruption, dahil mali ang mga public policies, iilan lang yung yumayaman. Hindi po completely true to say mahirap ang Pilipino. Hindi po. Karamihan ng Pilipino ay mahirap. Kaya nga may mahigit 10 milyon na kailangan pang umalis ng bansa para humanap lang ng trabaho, mabuhay ang pamilya. Pero meron pong iilan, kung tutuusin ko, sabihin mong 1%, marami din yon, 1 million. But siguro may maybe 50 families that basically control everything. And I will not say that they're the problem, but I will say that we should have thousands, 100,000 or millions of families who semi-control our economy together. Hindi yung 50 o 100 lang at yung ekonomiya at politika magkadikit to.
So problema, pagka naging corrupt yung isa, damay-damay na, sama-sama na, no? So we have to be persistent in fighting corruption, but there are times in history na meron pong talagang shaking, no? Ibig sabihin po, yung gulo o yung disruption, may kasama po itong dapat na repentance at revival.